Habang nasa rooftop si Onizuka kasama sina Kunio ay nire-review siya ng mga ito para sa darating na pagsusulit. Nagtalo pa ang mga ito kung ano ang tamang sagot sa tanong ni Kunio pero si Kakuchi ang nakapagbigay at nakapagpaliwanag ng sagot kaya natulala na lang ang lahat sa kanya. Pero ginawa lang iyong biro ni Onizuka dahil hindi siya interesado doon na ikinagalit ni Kunio dahil matatanggal siya pag hindi siya ang nakakuha ng pinakamataas na score at may 1 linggo na lang siya para mag-review. Maya-maya pa ay dumating si Fuyutsuki na seryoso ang mukha at ibinulong kay Onizuka kung gusto ba nitong pumunta sa bahay ng dalaga para mag-review at saka umalis. Bigla naman sinabi ni Noboro na si Fuyutsuki ay nakatira mag-isa sa inuupahan nitong kwarto na ipinanlaki naman ng mata ni Onizuka at pilit kinumpirma kay Noboro kung totoo iyon. Habang sakay ng tren ay nag-ilusyon si Onizuka kung anong klaseng review ang gagawin nila ng sila lang dalawa ni Fuyutsuki sa loob ng 1 linggo. Nang makarating sa inuupahan ay napansin niya ang maluwag at komportableng silid. Habang naguhugas ng kamay si Fuyutsuki ay nabuksan ni Onizuka ang cabinet na naglalaman ng mga underwear ni Fuyutsuki. Sa kama naman ay ikiniskis niya ng ikiniskis ang katawan sa napaka-komportableng higaan at inimagine na tuwing gabi ay sa katawan ni Fuyutsuki nakasulat ang kanyang mga nire-review hanggang sa mauwi iyon sa alam nyo na ha. Namumulang tumatawa si Onizuka nang tanungin siya ni Fuyutsuki kung ano ang ginagawa niya at saka sinabing magsimula na sila. Naglabas ng sandamakmak na energy drink si Fuyutsuki dahil hindi sila matutulog buong gabi. Bumili din ito ng kagamitan na tinatawag naman power development, ito ay isang mahusay na produkto upang linangin ang potensyal na kakayahan. Para naman sa kanyang hapunan ay ang inihaw na ulo ng tuna na mayaman sa DHA na nakakatulong na mas gumana ng mahusay ang utak, lalo na ang parteng mata nito kaya naghanda rin si Fuyutsuki ng salad na gawa sa mata ng tuna. Nagtalaga rin ng schedule si Fuyutsuki na dapat sundin ni Onizuka para makuha niya ang pinakamataas na score sa national exam dahil hindi ito papayag na matanggal si Onizuka sa trabaho kaya kahit oras ng pagtulog ay kailangan niya pa ring mag-aral. Habang nakangiwing nakaharap sa bintana ay naispatan siya ni Suguro na ikinagulat nito at nagtaka kung anong ginagawa niya roon. Kinabukasan habang kausap ni Fuyutsuki ang tindera ay patago silang pinapakinggan ni Suguro at nalaman na tinutulungan nito si Onizuka para makakuha ng mataas na score sa exam. Nang gabi ay bakas na ang pagod kay Onizuka kaya niyaya siya ni Fuyutsuki na kumain muna kaya nabuhayan ito pero ulo pala ng tuna ang kakainin niya na halos hindi niya na malunok. Gayunpaman tuloy pa rin ang review kahit nakahiga na siya para matulog. Kinabukasan pinag-usapan siya ni Naangko at sinabing sigurado sila na hindi siya makakakuha ng pinakamataas na score. Habang tulala naman sina Kunio habang nakatingin sa pagod at puyat na si Onizuka nang biglang tawagin ito ni Fuyutsuki para mag-review na ulit. Sinabi ni Kunio na inakala ng guro na mararamdaman niya ang langit pero parang kukuhanin na talaga siya ng langit, kaya naisip ni Kunio na tulungan nila ito at saka kinausap si Kakuchi tungkol sa plano pero hindi ito sang-ayon sa kanya dahil masyado yung delikado at maaari silang ma-expelled. Pero wala na silang maisip na ibang paraan at sa laki ng utang na loob ni Kunio sa guro ay gagawin niya na lang iyon mag-isa. Habang nagmamock exam si Onizuka ay tuwang-tuwa ito at sinabing sigurado siya na tama lahat ng sagot niya at proud pa siya na nasolve niya ang math problems pero nang suriin iyon ni Fuyutsuki ay mabababa pa rin ang score niya. Kaya inulit pa niya yun pero mas bumaba ang score niya hanggang sa pangatlong ulit at naging 0 na lahat ng score niya. Halos bumagsak ang mundo ng dalawa. Samantala, pinasok ng 3 nakamaskara ang faculty upang kuhanin ang test paper para sa national exam. Nang mabuksan nila ang cabinet ay dumating si Miyabi at sinabing mas pinili nilang ma-expel para lang sa kapakanan ni Onizuka. Dumating ang mga security guard at sinabi ni Miyabi na sina Kunio ang nasa likod ng maskara. Nang mahuli ng mga guard ang 3 ay biglang namatay ang mga ilaw at nang buhayin iyon ni Miyabi ay tanging maskara na lang ang hawak ng mga ito. Habang naglalakad si Onizuka ay nag-iisip ito na baka hindi nga siya makakuha ng pinakamataas na score sa exam dahil mahina siya pagdating sa akademya, nang bigla siyang may marinig sa isang silid at dali-dali siyang umakyat at gamit ang tali ay sinilip niya ito mula sa bintana. Narinig niya ang tungkol sa ginawa ni Kunio kagabi pero dahil walang sapat na ebidensya ay binalaan sila ni Suguro na sa susunod na gawin nila iyon at mahuli sila ay mae-expel sila sa eskwelahan. Sa rooftop ay pinagsabihan niya sina Kunio na nais pang ulitin ang ginawa para makuha ang test paper pero sinabi niya na huwag na ang mga itong makialam sa kanya dahil mas hindi niya matatanggap kung may madamay na estudyante dahil lang sa kanya. Bago umalis ay sinabi niyang manood na lang ang mga ito at ipapakita niya kung anong kinakailangan para maging guro. Patuloy ang pagre-review ni Onizuka at para hindi makatulog ay nilagyan niya ng karayom ang noo niya kaya naman marami na ang tumulong dugo tuwing napapasubsob siya sa lamesa dahil sa antok. Pinigilan siya ni Fuyutsuki at nagtaka ito kung bakit bigla siyang naging motivated.
Iyon ay dahil sa pangako niya kina Kunyo na makakakuha siya ng pinakamataas na score kaya wala na siyang choice kundi tupadin iyon. Bukas na ang araw ng pagsusulit kaya naman kahit pagligo ay hindi na magawa ni Onizuka dahil abala siya sa pagre-review, habang si Suguro naman ay tuwang-tuwa na mapapatalsik na si Onizuka sa school. Pero siya ay nananatiling sunod sa Oden kay Hidemi. Kinabukasan ay hindi na inabutan ni Fuyutsuki si Onizuka sa kanyang silid. Habang papasok sa school ay nagre-review ito nang biglang sabihin ni Hidemi na kahit anong pag-aaral niya ay matatanggal siya sa school kaya muli siya nitong inalok na dilaan ang kanyang paa at maging sunod sa Oran sa kanya. Pero sinabi ni Onizuka na wala siyang balak na humingi ng kahit na anong tulong kay Hidemi. Pero nang pauwi na ito ay bigla siyang dinukot ng mga kalalakihan sakay ng itim na sasakyan. Sinabi ni Mr. Futogaki kay Hidemi na hindi siya sasaktan ng mga ito habang sinusunod ng kanyang ama ang gusto nila. Nang biglang mapansin nila si Onizuka na sumusunod sa kanila habang patuloy pa rin ang pagre-review nito. Sa eskwelahan, nagtaka si Fuyutsuki kung bakit wala pa si Onizuka gayong umalis naman ito ng maaga sa bahay niya. Patuloy pa rin itong hinahabol ang sasakyan ng dumukot kay Hidemi kahit konting oras na lang ang natitira bago ang exam. Humingi ng tulong sa kanya si Hidemi nang biglang ihinto ng driver ang sasakyan kaya bumangga siya rito at tumalsik ang sinasakyang motorsiklo. Tingid sa kaalaman ng mga ito na nasa itaas siya ng sasakyan. Nag-umpisa na ang pagsusulit ngunit wala pa rin si Onizuka kaya nag-alala na sina Kunyo dahil baka matanggal na nga siya sa trabaho. Sa faculty room ay kumuha rin ng exam si Suguro kaya natuwa sa kanya si Mr. Uchiyamada at sinabing siguro ay naduwag na si Onizuka at hindi na ipinahiya ang sarili sa buong bansa kaya hindi na ito kumuha ng exam. Samantala, dinala ni Futogaki si Hidemi sa isang abandonadong gusali at saka hinubaden. Balak siya nitong kuhanan ng video para mapasunod ng mga ito ang ama ni Hidemi dahil sigurado si Futogaki na agad itong susunod kapag nakita nito ang video. Habang naglalaway na ang isang tauhan ay uminit na ang ulo ni Futogaki sa tagal ng taga-video pero ang totoo ay binugbog pala ni Onizuka ang mga ito at siya ang nagkunwaring taga-video. Nang mamukhaan siya ni Hidemi ay nilapitan siya ng isang tauhan na agad naman niyang siniko at sinabing nagmamadali pa siya dahil dapat ay kumukuha siya ng exam. Nagalit ang lahat kay Onizuka at nang akma siyang papaluin ng isa sa mga ito ay agad niya iyong iniuntog sa pader at isa-isa niya ng pinabagsak. Nang tinamaan siya sa ulo ng isa sa mga ito ay sinakmal niya ang mukha at itinalsik sa bintana. Nang kumustahin niya si Hidemi ay bigla siyang tinutukan ng baril sa ulo ni Futogaki. Kasabay ng malakas na putok ng baril ang sigaw ni Hidemi mula sa gusali. Sa eskwelahan, 1 oras na lang ang natitira at matatapos na ang pagsusulit pero wala pa rin si Onizuka, gayunpaman ay hindi pa rin nawawalan ng pag-asa sina Kunyo na darating ito. Walang may alam kung nasaan si Onizuka kahit si Fuyutsuki ay nagtataka rin kung ano ang nangyari. Dahil sa ingay ng mga estudyante ay sinita sila ni Mr. Uchiyamada at sinabing hayaan na kung wala si Onizuka at saka ito humalakhak ng tawa dahil inisip niyang mapapatalsik na doon ang guro. Nang biglang may tumapik sa ulo niya at halos lahat ay natuwa sa pagdating ni Onizuka. Ipinabahala niya kay Mr. Uchiyamada si Hidemi at umupo na siya upang kumuha ng exam. Samantala, nag-imbestiga na ang mga pulisya sa krimeng nangyari sa abandonadong gusali, at natagpuan nila doon ang sugatang grupo ni Futogaki. Habang nagpapatuloy ang pagsusulit ay dinala na ni Mr. Uchiyamada si Hidemi sa klinik at nag-iisip ito kung ano na namang kalokohan ang pinasok ng guro nang biglang makita niya ang bakas ng dugo galing sa kamay ni Onizuka kanina. Sa ingay nito ay nagising si Hidemi at agad na hinanap si Onizuka na kasalukuyang nasa kalagitnaan ng pagsusulit. Agad na isinigaw ni Hidemi na dalhin si Onizuka sa ospital dahil tinamaan ito ng bala ng pistol ng 3 beses na ikinagulat ng matanda. Nang matapos ang oras ng pagsusulit ay kinolekta na ni Kikuchi ang mga test paper at lihim nitong pinalitan ang test paper ni Onizuka. Nang lapitan ni Kunyo ang guro ay nakaubob lang ito kaya sinubukan itong gisingin ni Fuyutsuki at saka nakita ang umaagos na dugo mula kay Onizuka at kaagad na isinugod sa ospital. Habang naghihintay sa labas ng operating room ay nilapitan ng chairwoman si Fuyutsuki at sinabing magpahinga na muna, bilang immortal na bayani ang tingin ng chairwoman kay Onizuka, at sinabi nitong makakayanan niya iyon. Naiyak na lang si Fuyutsuki at napayakap sa chairwoman. Samantala, hindi pa rin tumitigil si Suguro na mapatalsik si Onizuka. Tinumog naman ng mga media reporter ang eskwelahan kaya galit na sinabi ni Mr. Uchiyamada na dapat na talagang matanggal doon si Onizuka dahil hindi nila alam kung anong kahihiyan ang ginawa nito at nadadamay pa ang eskwelahan. Hindi naman makapaniwala ang isang guro na sangkot si Onizuka sa drug dealer na si Enjo Kosei na siyang laman ng balita sa dyaryo.
Pinabulaanan naman yun ni Fuyutsuki pagkat aniya ay wala pa namang inilalabas na kahit anong impormasyon ang mga pulisya tungkol sa totoong nangyari. Sa labas ng school ay nakita ng media ang mag-asawa na sina Mr. at Mrs. Ota na ikinagulat naman ni Mr. Uchiyamada dahil inisip nito na baka ipasara na ang kanilang eskwelahan. Kaya nang pumasok ang mag-asawa sa opisina ay agad itong lumuhad at humingi ng tawad at sinisi pa niya si Onizuka sa iskandalo o manong dulot nito. Nang itanong ng assemblyman kung nasaan si Onizuka ay sinabi ni Mr. Uchiyamada na sinisante na nila ito kahapon pa pero nilapitan ito ng chairwoman at sinabi ang totoong nangyari na ikinwento sa kanila ng anak na si Hidemi. Doon nila nalaman na isinakripisyo pala ni Onizuka ang pagkuha ng exam at ibinuwis pa ang sariling buhay. Nais iparating ng mag-asawa ang taos-pusong pasasalamat kay Onizuka at ang paghingi ng tawad sa inasta ni Mrs. Ota sa guro. Pakiusap rin ni Mrs. Ota na bawiin na ang pagtanggal kay Onizuka sa eskwelahan pero sinabi ni Mr. Uchiyamada na hindi nila maaaring baliwalain ang nakuha nitong score sa exam. Nang biglang ibalita sa kanilang lumabas na ang resulta ng exam at agad nilang inalam ang score ni Onizuka. Hindi matanggap ni Suguro na pangatlo lang siya pero lalo na nang makita niya na si Onizuka ang nanguna sa resulta na nakakuha ng perfect score. May hindi makapaniwala at meron ding mga natuwa. Sa ospital ay napasigaw ang nurse nang makita ang puppet sa higa ni Onizuka at agad na ibinalita sa doktor na tumakas ito. Habang abala si Onizuka sa pagkain ng ramen ay kasalukuyan din siyang laman ng balita bilang sospek sa kasong kriminal sa pananakit sa higit 12 kalalakihan pero lumalabas na iniligtas lang pala niya ang anak ng assemblyman. Sa rooftop ay kinausap ni Noboro si Kakuchi, doon nito inamin na pinalitan nga niya ang test paper ni Onizuka, pero napansin ni Kakuchi na ang answer sheet ni Onizuka ay may ekstrang tamang sagot na katumbas ay 2 puntos. Ibig sabihin ay hindi lang sina Kakuchi ang nagnanais na manatili pa ito doon bilang guro. Sa opisina ay nadismaya si Itagaki sa chairwoman dahil sa pakikipagsabuatan nito sa board para makapasa si Onizuka, pero sinabi nito na kahit ano pang sabihin sa kanya ay hindi niya iyon pagsisisihan dahil kailangan ng eskwelahan ang guro. Ipinagdiwang nila ang pagpasa ni Onizuka na labis na ikinagalit ni Suguro. Naging magkaibigan na rin sina Hidemi at Onizuka kaya dumadalaw ito sa tirahan ng guro. Samantala, nagtaka si Kakuchi kung ano talaga ang totoong score ni Onizuka kaya tiyanikan niya ang isang test paper at perfect iyon, nang biglang dumating ang nagmamadaling si Onizuka na naka-boxer short lang at niyaya siya sa eskwelahan dahil sa nakakakilabot o manong nangyari. Iyon pala ay dahil sa nasira nitong computer habang nagtitingin ng mga babae doon at alam niyang si Kakuchi lang ang makakagawa niyon. Habang angkas pa rin ay tinanong niya kung ano sa tingin ni Onizuka ang totoong score nito, sinagot siya nito ng syempre ay perpekto. Napangiti na lang siya at sinabing nakakahanga talaga si Onizuka.